sa bawat isa. Magandang gabi po. Yan, maulan po ba sa atin? Dito po ay maulan. Amen. So, katatapos lang po ng isang linggo para doon sa ating mga bagong topic. At sana po yung ating na pag-aaralan ay tumitimo po sa puso natin at ay sasagawa po natin. Amen. Kasi mas maganda po na tayo ay mga good testimonies. Amen po. So mayroon pong 8 na diniscuss ang ating mga kapastoran at ito po yung ready for godly wisdom. It's begin right here. So it's begin right here. So itong 8 ito ay diniscuss at isa-isa ng ating mga kapastoran. At ito po ay i-review ko lamang po ng very ipaparaphrase ko lang, very briefing lang po. Hindi po kasi masyado po rin mahaba. So, ano ba yung sabi, ready for God's godly wisdom? Handa tayo sa maka-Diyos na karunungan o kaalaman. Ang wisdom ng tao ay may limitation. Amen po. At kahit sino, kahit doktor ka man, o kahit anong degree mo, ay may limitasyon ang ating kaalaman at karunungan. At ang nag-iisa lang na walang limitasyon ng karunungan para ibigay sa atin ay ang Panginoon. At ang number 1 po, ang sabi niya, ask God directly. So, magtanong ka sa Panginoon o humingi ka diretso, isang buni mo sa Diyos, amen, yung iyong kaalaman. Ano ba yung pinagagawa direct ng Panginoon sa iyo? Magtanong ka sa Diyos. Sabi niya, the Bible makes this the first and most direct step. Ang number 1 na step na kailangan po natin ay ang malaman, amen po, doon direkta sa Bible, yung wisdom na kailangan mo o yung karunungan. Ang Bible, ang direktang pagkukuhanan natin ng ating karunungan. Ay for wisdom, ang sabi niya, sa James chapter 1 verse 5, na pagkulang ka sa karunungan, humingi tayo sa Diyos. At siya ang magbibigay sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ayun po. So, pag humingi ka sa Diyos ng karunungan, exact, direct sa Kanya mismo. For knowledge, sabi niya, Matthew 7:7, alam na po natin to ask, and it shall be given to you. Magtanong ka ng kaalaman sa Diyos at ibibigay sa atin directly. Ang karunungan at kaalaman dapat galing sa Diyos. Ang tao ay may limitasyon ng karunungan. Amen? Pero ang Diyos ay wala. Kaya minsan nagkakamali tayo ng mga desisyon kasi yung ating kaalaman lamang ang ating sinusunod, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Yung number 2 sabi, seek wisdom like treasure. Alam niyo po, sabi niya, ating hanapin, amen, saliksikin, amen po, ang karunungan at ito ay ituring natin, ito ay kayamanan. Amen po, ang pagsasiliksik ng karunungan, amen, doon sa kanyang salita ay isang kayamanan na hindi kahit kailan makukuha o mananakaw. Amen po, treasure, no, pinapahalagahan ng karunungan, hinahanap in a way na sinasaliksik. Ninunguya, binabasa ang salita ng Diyos. Ninunguya at doon mo makikita ang treasure, amen po, ang salita ng Diyos para ang karunungan ay pumasok sa ating espiritu. Ang kayamanan na hinahanap natin para malaman natin ang wisdom and knowledge. Through searching, no? Kailangan i-search mo yung salita ng Diyos. At ang Biblia, ang pinaka-importanting source para ito ay ating malaman. Amen, kung ano yung karunungan na gusto mong ibigay ng Diyos sa atin. No, kung makikita natin sa Haring Solomon, ang kanyang gusto na ibigay sa kanya ng Panginoon ay ang karunungan para mapamunuan niya ng maayos ang Israel. Kailangan niya itong pamunuan ng naaayon sa kalooban ng Diyos, ng naaayon sa kaalaman ng gagaling sa Panginoon. Katulad po natin, tayo po ay hindi ganon kalakas o karunong, kahit marunong ka. Pero ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos. Kahit magaling ka, ang tunay na kagalingan ay nagmumula sa Diyos. Amen po, sa Haring David ay humingi ng karunungan kasi that time ay medyo bata pa siya.
So hindi niya alam kung ano yung tama at mali, paano mamuno. Katulad po natin, tayo po ay mga lingkod ng Diyos, marami pong lingkod ng Diyos na kailangan magsimula, makuha natin ang gusto ng Diyos, hindi ang gusto mo. At ang gusto ng Diyos ay malaman mo ang kalooban niya, yung karunungang nagmumula sa Kanya, hindi yung sarili nating kalooban at sarili nating kagustuhan lamang. Amen. Point number 3, sabi niya, fear the Lord. Proverbs 9:10 and Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Alam niyo po, ito po ay hindi takot, kundi ang takot po ay respeto at pagmamahal na kailangan nating malaman para yung karunungan ay pumasok sa puso natin. Amen po, yung takot na alam mo na hindi po pwedeng mali ang iyong desisyon. Hindi po pwede na hindi mo irespeto ang salita ng Diyos sa kanyang salita doon sa Bible. Amen po, ang pagkatakot sa Diyos ay nagsisimula ng karunungan, meaning nagkakaroon tayo ng strong conviction. Amen? Para ito ay sagawa. Hindi mo dapat ginagawa, no, yung lahat ng ginagawa mo dito sa mundo, dapat ay nakasangguni sa Panginoon. At ang karunungan na yun ay bibigay lamang ng Diyos kung ito ay iyong tatanggapin. Maraming sinabi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Marami tayong tinanong na sinabi na ng Diyos. Pero ang tanong, sumusunod po ba tayo? Kasi kahit sabihin ng Diyos yung gusto mong gawin, pero kung hindi mo naman ginagawa at sinusunod, useless po. Amen, ang paghingi natin ng karunungan o kaalaman sa Diyos kung hindi mo naman ito sinusunod at isinasagawa. Ang takot ay respeto sa Diyos. Ipinapaalam niya na mali at tama ang ginagawa po natin. Ang takot ay reminder sa mga hindi tamang sitwasyon at ating mga kasalanan. Ang takot po ay isang reminder lamang, isang paggalang sa Diyos. Hindi ka takot kasi papaluin ka. Yes, papaluin tayo ng Diyos, pero alam mo na ito ay paggalang sa Panginoon. Kaya po ang ating Holy Spirit, alam mo kung tama o mali yung ating ginagawa. Amen po? Itinuro ng Diyos ang tama para maayos. Amen po? Ang buhay Kristyanismo natin. Number 4, immerse yourself in God's Word. Ano po yung immerse? Ang nakalagay po doon ay kailangan po ito ay ilagay mo dun sa loob. Isausaw mo, isama mo. Amen po? Sa iyong buhay araw-araw. Involve mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Ipasok mo yung salita ng Diyos sa puso mo. Ipamuhay mo ito. Immerse mo. Amen po. I-involve mo ang sarili mo sa salita ng Diyos para marinig mo ang sasabihin at malaman mo kung ano yung wisdom na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Ang karunungan natin ay hiningi natin sa Diyos. Ito po ay kailangan boldness natin na ito ay marinig at maibigay at maisabi po pa. Amen po? Kailangan involve mo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Ipamuhay po natin. Masunod ang kalooban ng Diyos. Involve mo ang salita ng Diyos na magiging tanglaw ng buhay mo. Magiging ilaw ng buhay mo. Magiging ilaw ng iyong paglakad sa Panginoon. Kasi yun po ay kailangan isama mo yung sarili mo, yung espiritu mo. And then po sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso, kayo't umawit ng salmo, ng mga himno at mga bawiting spiritual ng may papasalamat sa Diyos. Number 5, walk with the Holy Spirit daily. Lumakad po tayo ng may banal na Espiritu na ang nagkukonvict sa atin, ang nagsasabi sa atin ay ang banal na Espiritu. Ginaguide po tayo ng banal na Espiritu every minute, every seconds of our life. Kaya yung banal na Espiritu ay iniwan ng Diyos sa atin para ito ay makasama natin. Hindi natin nakakasama physical ang Panginoon, pero ang banal na Espiritu ay nakakasama natin. Alam niyo po ba yung banal na Espiritu? Yan po yung nagbibigay ng conviction. Amen po? Yan yung nagbibigay ng, tama ba itong gagawin ko? Hindi ba tama ang gagawin ko? Amen po, lumakad ka sa banal na Espiritu araw-araw.
Sabi niya sa Isaiah 11:2, the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom and understanding, knowledge and fear of the Lord. Kailangan natin ang karunungan nagmumula sa Diyos at yung Espiritu niya mismo ang kikilos sa buhay mo. Amen po. Yung wisdom na nararamdaman ng Holy Spirit. Ano ba yung Holy Spirit? Ito po yung nandito sa puso mo na ibinubulong, amen, ng Holy Spirit ng Panginoon sa iyo. Amen, kung ano yung gagawin mo. Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Lord, bigyan mo ko ng karunungan. Ano yung desisyon ko, Panginoon? At yung Holy Spirit ang siyang mag-guide po sa atin. Kaya everyday, daily, sabi niya, kailangan kasama natin ang banal na Espiritu. Ito po ay lakaran natin araw-araw. At ito ay kinasihan ng banal na Espiritu. Amen po. The Holy Spirit will teach you all things. Sa John 14 verse 26, lahat ng bagay ay tunuturo ng Panginoon, ng Holy Spirit. Sa number 6 po, surround yourself with wise, godly people. Sabi niya po, kailangan po nakikisama tayo, sabi niya sa Proverbs 13:20, nakikisama tayo sa mga sa mga matatalino, sa mga makadiyos. Amen po. Ang pagsama po, pakipagkaibigan po ay hindi masama. Pero kailangan piliin mo kung sino lagi mong kasama. Amen po, kasi isang katalinuhan na ang kasama mo ay makadiyos at ilalagay ka dun sa tamang landasin. Kasama mo siya sa anuman. Amen po, hindi yung siyang magdadala pa sa iyo kung saan hindi magandang pamamaraan. Amen po, so kailangan alam mo kung sino yung kasama mo, alam mo kung ano yung ang kasama mo ay siya ba ay nakakatulong sa spiritually o siya ba ay hinihila ka pababa. Amen? So, kailangan maging matalino po tayo, maging wise po tayo doon. Ang kadikit ng matalino ay matalino din. Dapat tayo ay dumikit sa malalalim, na mayroong malalim na pananampalataya, yung mga mature, pero ikaw ay para ikaw ay maging ganun din. So, number 7 po, obey what God reveals. No, sundin mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kung ano yung instruction ng Diyos ay kasama doon po ay ang pagsunod. Hindi sa sa kaalaman hindi lamang sa kaalaman kundi ito ay kailangan sundin po natin. Amen po. So, sabi niya sa Matthew 7:24, kaya't ang bawat nakikinig nagsagawa ng mga salita kung ito ay matutulad ng isang taong matalino nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon nito ay bato. Wisdom grows through obedience, not just knowledge. Number 8, stay humble. Alam niyo po, humility is the soil where wisdom grows. No, ang pagkapakumbaba ay isang buto kung saan ang kaalaman ay lumalago. At papakumbaba po ay may pa isang susi para tayo ay lalong itaas ng Panginoon. Amen po, isa po yan na kailangan magkaroon tayo ng pusong mapakumbaba. At tayo po ay lahat ng bagay na ito ay magagawa natin kasama ng panalangin. Prayer is a wisdom din po yun. Binibigay din po ng Diyos. Amen na tayo na everyday ay manalangin tayo para itong 8 ito ay maisagawa natin. Huwag kang mag-i-escape ng panalangin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-i-escape ng panalangin. Amen? Pray constantly, pray without ceasing. Amen? Sinansisan dito tayo sa prayer. Lahat ng 8 to magagawa mo kung uunahin mo ang pananalangin everyday. Amen po? Yan lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Leia. Magandang po ulit sa bawat isa sa atin. At yun nga po, praise the Lord dahil ang ganda po ng topic natin, ready for godly wisdom. It begins right here. So yun po, marami na po tayong napag-usapan, marami tayong narinig sa isang buong linggo patungkol po dito sa godly wisdom, makadiyos na karunungan. Ano po? At ang karunungan pong makadiyos ay ang aplikasyon ng katotohanan ng Diyos sa ating buhay. No, kakayahang umunawa at magpasya batay sa katotohanan ng Biblia. Amen. Ngayon po, sabi po dito sa Proverbs, chapter 1, verse 20 up to 22. Basahin ko lang po sa inyo. Karunungay umaalingaw sa mataong lansangan, tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas ng mga muog, ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang gustong kaalaman, hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan, hanggang kailan pa mananatili sa iyong kamangmangan.
kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Wisdom po ay available sa ating lahat. Amen po. Sa buhay natin, ito po ay wala po tayong maidadahilan po sa Diyos na binigay niya na po sa atin ang karunungan. In fact, ipinaanyaya niya pa nga po sa ating lahat, sa mga maraming tao na nandoon po yung minsan ang tao ay mas pinipili niya pa yung mapahamak siya sa kanyang buhay. Dapat po maunawaan natin sa ating buhay na ang Diyos ay nagbigay na ng karunungan. Kaya nga po, sabi po sa James 1:5, di ba? Sabi niya po dito, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and with it will be given to him. Makikita po natin na sa verse na ito na napakabait po ng Panginoon dahil sabi niya, generously binigay sa atin lahat na po ang karunungan. Ang sabi niya po dito, who give generous to all. Sabi niya gano'n dito. Ang lahat po ng tao ay maging sa mga hindi nananalig o sa mga nananalig man na katulad po natin, ibinigay na ng Diyos ang karunungan. Kaya nga sabi niya, generous Lord siya. Amen po. Kaya nga sabi niya rito, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Ano po? Ibinigay sa atin ang karunungan, ang kaalaman, kaya nasa atin po. Kaya wala tayong maidadahilan sa Diyos kung tayo po ay napapahamak sa buhay po natin. Kasi ang Diyos po, binigay niya na sa atin yung karunungan simula't simula pa. Kaya tayong mga tao ay may dahilan, may mga dahilan kung bakit tayo napapahamak. Binabanggit po ito sa Kawikaan chapter 22, yung binasa ko po kanina. Sabi niya rito, taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka pa mananatili sa kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Kasi mas pinipili ng tao o inaayawan ng tao yung kaalaman. Ano po ba ang sikreto sa buhay natin para matamo natin ang karunungan mula sa Diyos? Yes, number 1 po, kailangan natin isurrender natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus kasi siya po ang nagbibigay ng karunungan. Amen po sa buhay na ito. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, ang sabi niya rito, sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Jesucristo na ginawang karunungan natin. Sa magitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at niligtas. Kaya nga po napakahalaga po sa atin na lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus at tanggapin nga natin siya bilang personal and Savior, bilang tagapagligtas natin. Kasi sa simula pa, sa Kanya nagmula ang karunungan ng buhay. Kaya nga sabi niya, kailangan natin hingin ang karunungan sa Panginoon. So sa James 1:5 sinabi niya po, iyon kanina na generously ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailangan marunong tayong humingi sa Diyos. Amen po. Dahil ito ang kailangan natin sa buhay natin. Hindi automatic, amen po, na dumarating yan. Kailangan hingin natin sa Diyos ang karunungan. At kung mapapansin natin, kung babasahin natin doon sa James ng 1-4, ano po, kasi bakit kailangan tayo humingi ng karunungan? Mga kapatid, kasi po, may mga, sabi ni James, may mga trials and testing, amen po, of faith. Ibig sabihin lamang na ang buhay natin ay hindi ganun kadali. Life is not easy. Kaya kailangan natin ng wisdom from God. Kaya kailangan tayong humingi tayo sa Panginoon ng karunungan upang mapagtagumpayan natin sa ating ang ating mga pinagdadaanang testing and trials. At kung hindi daw tayo mag-aalinlangan. Amen po, sinabi niya dun sa James 1:6. Bakit po kasi ang wisdom from God, amen po, can apply only by faith. Amen po. Sa magitan lamang po ng pananampalataya. We must believe at hindi nag-aalinlangan. Kailangan pong humingi tayo na alam natin sa ating puso na tayo ay nananalig. Ano man ang wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga po sa lahat ng lakad natin, sabi niya sa Proverbs chapter 3, amen po, verse 5. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag mananangan sa sariling karunungan.
Ganun po ang pagtanggap sa wisdom ng Panginoon. Amen po. At kinakailangan yung maging filled nga po tayo ng Holy Spirit. Kailangan mapuspos tayo ng Holy Spirit. Ang taong puspos ng Espiritu ay puspos din po ng karunungan. Sa Ephesians chapter 1 verse 17, ang sabi niya po dito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Sa mamagitan po ng Holy Spirit, matatamo ng tao yung spirit of wisdom and revelation. Dito po sa John chapter 14 verse 17, ang sabi niya rito, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and be with you. Amen po? Kung titignan po natin, lagi po nating tatandaan na ang Holy Spirit ay a person na nanahan siya sa buhay ng isang tao. Amen po? At sabi niya sa John chapter 16 verse 13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will give you into all truth. He will not speak in His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Yan po ang ministry ng Holy Spirit. Kaya po ang Holy Spirit ay person. Holy Spirit give us wisdom. Kaya ang tawag sa Kanya ay Spirit of Truth. He will give us, He will guide us, and sabi niya, into the truth. Gina-guide niya tayo doon sa tamang katotohanan lamang. Kaya nga sabi niya sa Ephesians chapter 5 verse 17, kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At huwag kayong magsipaglasing ng alak sa ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mapuspos ng Espiritu. Amen po. Sabi nga po, huwag po tayong maging mangmang. Kailangan maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Paano natin mauunawaan? Kailangan mapuspos tayo ng banal na Espiritu. At kung ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, taglay-taglay mo rin ang wisdom na nagmumula sa Diyos. Kaya kailangan po tayo ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Hingin natin every day, amen po, sa prayer life natin. Amen po. At kinakailangan i-establish din po natin yung Word of God. Naniniwala po ako na nire-reveal na ng Diyos ang wisdom niya sa kanyang mga salita. Amen po. At tulad po ng nasabi ulit kanina, ano po sa Matthew chapter 7 verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasalita ng salita, kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Sinasabi po dito na tinatawag sinasabi po rito na tinatawag na ang tao ay marunong, ay siya po yung nakikinig at nagsasabuhay sa salita ng Diyos. Kaya wag po nating pahirapan pa yung araw-araw po na ang sarili natin, yung araw-araw po na pag may meditate natin sa salita ng Diyos ay kinakailangan ipamuhay po natin. At ito po yung sinasabi itong matalino na binabanggit ng Panginoong Hesus. Kaya yung matalino yan, matibay yan sa anumang klase ng pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Kaya kung nandoon po ang katalinuhan natin, nandoon po ang puspos ng Espiritu Santo, nandoon din po ang wisdom ng Panginoon. Kaya po sama-sama tayo na ipamuhay ang salita ng Diyos. At sama-sama rin tayong maging puspos palagi ng Espiritu Santo sapagkat nandoon ang tunay na karunungan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen po? So yan po ang kailangan natin, yung wisdom, yung godly wisdom na nanggagaling sa Panginoon. And yet through His Word and through the Holy Spirit, God give us wisdom. And through that, ang karunungan ng Diyos ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos at sa kanyang mga salita. Amen po? Kaya yan po aking ma-share. Napakahalaga po sa atin na ang isang Kristiyano ay mayroong karunungan na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? So tayo po ay patuloy na magpuri at manalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po, Panginoon, magagaling ang aming tulong, Lord.
ang tulong ko. Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo. Pag-asa ko ay sa'yo, nagtitiwala ako. Pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Saan magagaling ang tulong mo? Panginoong Jesus, ako ay
Salamat po sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama ninyo sa amin, sa pananalangin namin every Friday dito po, Panginoon, sa Rema Evangelistic Church International, Lord. Sama-sama po kami ngayon na nagkakaisa. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, itinataas po namin ang bansang Pilipinas, O Diyos. Nakikita niyo po ang kalagayan ng aming bansa sa pamumuno ng aming Presidente Marcos hanggang sa pinakamababang katungkulan. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na pakialaman mo, samahan mo ang bansang ito, O Diyos. Yes, Lord. Patuloy namin sinusuway ang anumang klase ng walang pagkakaisa sa pangalan ni Jesus. Jesus' name. Kaguluhan, inggit sa pangalan ni Jesus. Walang katapatan sa paglilingkod sa pangalan ni Jesus ay pinapalayas namin. Espiritu ng pagnanakaw, korupsyon ay hinawasak namin, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Walang pag-ibig sa paglilingkod sa pangalan ni Jesus ay pinapalayas namin. At Lord, nagpapakawala kami ng pagkakaisa katapatan, Panginoon. Hallelujah. At Lord, ilagay niyo po yung puso nila, hallelujah, na may pag-ibig sa paglilingkod, Panginoon. Yes, Lord. Turuan niyo po sila, Panginoon, at bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo upang, Panginoon, mapamahalaan nila ng maayos, Panginoon, hallelujah, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyo. At ang aming bansang Pilipinas ay sinusuway namin anumang klase ng false religion, Yes, in false Jesus' name, doctrine, sa pangalan ni katigasan ng puso, Sa walang pangalan ni Jesus. pananampalataya. In Sa Jesus' pangalan ni name, Jesus ay in Jesus' sinusuway name. namin ito. Sa pangalan At Lord, nagpapakawala po kami, Panginoon, O Diyos, ng salvation, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Yes, Lord. Lord, abutin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Shame and repentance, O Lord God, ang patuloy namin pinakakawalan, Panginoon. Salamat sa kaligtasan ng bansang Pilipinas Yes, Lord na God. ang Panginoong Jesus ang siyang mangungunat, Panginoon, ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Sinusuway din namin ang namang klase ng trahedya sa bansang pangalan ni Pilipinas. Jesus, in Jesus' Anumang klase ng mga In lindol, Jesus' name. bagyo, In sa Jesus' pangalan ni name. Jesus, o anumang klaseng distraction mo, anong klaseng panggugulo mo sa tala sa Jesus' bansang name. Pilipinas ay Sa sinusuway pangalan ni namin Jesus. sa pangalan ni Jesus. Anumang klase ng mga drugs, addiction, Jesus' sa name. pangalan ni Jesus ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng klase ng bisyo ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng kabuluhan ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan. Nagpapakawala at lahat ng klase ng poverty, kahirapan, kawalan, kasalatan ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng kabanalan, Panginoon. Nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng kaginhawaan, Panginoon, kaluwagan, Panginoon, pagpapala, Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Nagpapakawala din po, Panginoon, O Diyos, ang patuloy na proteksyon ninyo sa bansang Pilipinas, Panginoon. Ingatan, Panginoon, ng mga Pilipino, Panginoon, ng mamayang Pilipino, Panginoon. Ingatan, Panginoon, ang bansang Pilipinas na ito, O Diyos. Lord, ipinagkakatiwala namin ito sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lord, itinataas din po namin ang everyday na nagbibigay, Panginoon, ng mga mensahe mo, Panginoon, ng aming mga kapasturan dito sa Rema Pills, O Lord God, na nagbibigay, Panginoon, ng encouragement, nagbibigay, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng patuloy, Panginoon, na kaalaman namin sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Father God, na patuloy niyo silang i-anoint pa, Lord God. Patuloy niyo silang turuan, bigyan, Panginoon, wisdom and revelation, O Lord. Lord, gayon din po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, O God, pang personal, O God. Lord, at hallelujah, ang kanilang ministry, Panginoon, ang kanilang pamilya, Lord, bless them, O God. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming naririnig every 4 p.m., Panginoon. Hallelujah, dito po sa Bible study namin sa Rema Philippines, O God. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Tinataas din po namin, Panginoon, mga under construction pa, Panginoon, ng mga simbahan na nais mong buksan, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, ano na yung banal na Espiritu siyang mag-lead sa amin, papunta doon sa mga lugar na kailangan pa pong buksan, O Diyos. At sa mga hindi pa nabubuksan na under construction, O Lord God. Panginoon, ikaw ang nagbubukas, ikaw ang nagsasara, Panginoon. Walang makakapagsara, walang Panginoon na mga nabuksan mo,
Patuloy mo rin po silang pagpalain, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Ang kanilang pamilya na iniwanan dito ay patuloy niyo pong ingatan din, O Diyos. Hayaan niyo ang inyong salitang patuloy na maahayag sa buhay nila, Panginoon. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. At maraming salamat din po, Panginoon, sa mga prayer requests, O Lord God, ng mga kapatiran po namin, Father God. Kayo po ang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ng bawat isa, all the testing and trials, O Lord God, Panginoon, ng bawat isa, Father God. Lord, yung mga prayers nila, Panginoon, yung mga dinidesire nila, Father God, at yung mga unanswered prayer pa nila, Panginoon. Lord, ngayon po itinataas namin ito, O Diyos. At alam po namin, Panginoon, kung kami mananalig lamang na ang aming mga panalangin ay natanggap na namin, Panginoon, ay matatanggap na namin, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa mga prayer request na yan at tinugon mo na, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At Lord, gayon din po, Panginoon, ang prayer request ng kabuuan ng Rema. O Diyos, hallelujah, ang aming Senior Pastor Boy, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na kalakasan at maraming salamat sa kumpletong kagalingan niya, Panginoon. Salamat po, Father God, pinagkakatiwala namin ito sa iyo, Panginoon. Sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord. Ngayon, salamat sa gabi nito. Salamat, O God, sa mga natutunan namin ngayong linggong ito, O God. Patuloy mo, Lord, na ibigay sa aming espiritu, Panginoon, ang espiritu ng pagsunod, O God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang aming senior pastor. Salamat sa complete healing, Lord, recovery, kalakasan na nagmumula sa iyo. Lord, salamat po, Lord, sa good health niya everyday, Panginoon. Ganun din po, Lord, tinatas namin ng kanyang mga kapatid, O God, ang mga mahal sa buhay, Panginoon, ng aming senior pastor. Ingatan, O God, at lagi mo, Panginoon, na pagpalain. Ganun din po ang mga leaders namin, O God. Lord, i-unite mo ang bawat leaders. Ibigay mo, Panginoon, wisdom and knowledge na nanggagaling sa iyo, O God, upang mapamunuan, O Lord, ang simbahan ito. Lord, ibigay mo sa aming mga puso ang pag-ibig, Panginoon, sa mga kaluluwa, sa mga leaders, O God. Yung burden na nanggagaling sa iyo. Yung burden ng bawat isa, Panginoon, ay magkaisa, O God, ang mga leaders. Patuloy na palakasin mo spiritually, O God, ang mga leaders physically, O God. Ingatan mo ang bawat leaders, O God. Patuloy na mamunawi, maging sa puso namin ang pag-ibig, Panginoon, sa isa't isa, O God, at ibigay mo i-unite mo kami, Panginoon, ng isang life. Ganun po, Lord, tinatas ko mga workers, mga pastors, ang bawat simbahan, Panginoon, ang bawat workers, O God, ang bawat membro, ang bawat outreaches, Panginoon. Nakikita mo yung kalalagayan nila, masikip na nakikita mo. Lord, hindi may kanyang kamay para hindi ito abutin. Ingatan mo mga pastors, mga workers, ibigay mo katalino nagmumula sa iyo, O God, sa bawat services, O God, sa bawat ginagawa nila, Panginoon. Ibigay mo sa kanila yung burden, O God, sa paglilingkod, O Lord, sa mga kaluluwa na pinagkatiwala mo. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, yung lalo pang init sa paglilingkod. Times, O God, na sila, Lord, ay nahihirapan, Panginoon, ikaw yung kaagapay nila. Sa times na nalulungkot sila, ikaw yung joy nila. O God, sa time, Panginoon, na andun yung sakit, ikaw yung kagalingan nila. Sa time, Lord, na feeling nila they are alone, O God, ikaw yung kasama nila, Panginoon. Lord, ingatan mo mga workers namin, mga pastors namin. Patuloy mo ibigay sa kanila, Panginoon, yung pusong mapaglingkod, Panginoon. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang kanilang mga pisikal na mga katawan. Lord, salamat sa malalakas ang mga katawan nila. At sa bawat labas nila, Panginoon, O God, ikaw ang siyang mag-ingat. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang bawat outreaches, ang bawat membro, ang bawat ginagamit mo sa mga ministry. Lalo mo, Lord, ibigay, Panginoon, O God, yung enthusiasm na paglilingkod. Lord, tinatas din namin ang mga membro namin, Panginoon. Patuloy mo silang palakasin, Panginoon. Patuloy mo ibigay, Panginoon, yung burden sa paglilingkod. Sa burden, Panginoon, na muli, Panginoon, O God, na ibalik yung init ng paglilingkod nila. Init, Panginoon, O God, na maging servant mo sila, Panginoon, O God. Lord, ibigay mo ang pangangailangan ng bawat outreaches, Panginoon, O God. Nakikita mo yung pangangailangan nila, Panginoon. Nakikita mo yung pangangailangan namin, Panginoon. Lord, yung mga relatives, Lord, mga mag-anak na mga full-timers, Lord, abutin mo ang mga pangangailangan nila. Magpakilala ka sa kanila, Panginoon, O God, na ibinigay nila, Panginoon, O God, na buhay ng kanilang mga anak ay maging pabor, ibigay mo yung pabor, Panginoon, sa pamilya nila. Lord, salamat din, O God, sa mga Lord, sa mga
pangangailangan, Lord, na tulad, O God, ng renta, Panginoon. Salamat, O God. You can provide, O God, yung mga allowances, Panginoon, O God. Salamat sa mga gagamitin mo, Panginoon, O God, na maging pagpapala, O God, sa simbahang ito. Lord, salamat din, O God, sa mga darating, O God, ng activities namin. Lord, yung aming Thanksgiving, Lord, ng bawat outreaches. Salamat, O God. You can provide, Panginoon, O Lord, ng mga gagamitin, O God. At Lord, yung aming nalalapit na training ngayon, January, Lord. Lord, nakikita mo yung puso namin na gusto namin mag-training, O God. Lord, salamat sa financial assistant mo. Lord, hindi maliit, Panginoon, O God. Para kami, Panginoon, ay hindi magsama-sama. Lord, naniniwala kami, Panginoon, O God, na yung training, O God, irirenew mo ang aming mga espiritu, Panginoon, ng mga workers, ng mga pastor, lahat ng aatin, O God. Irirenew mo, Lord, yung bago, O God, na paglilingkod, Panginoon, itong darating na taon, O God. Lord, salamat. Salamat kasi po-provide mo yun sa bawat isa sa amin. At Lord, patuloy mo kami na palakasin spiritually, Panginoon, O God, mag-focus sa iyong mga salita, mag-focus kung ano yung binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat po at dalangin namin ito at lahat ng aming mga napanalangin sa iba't ibang wika at sa Tagalog. Alam namin ito inasagot mo na at ito po yung inaangkin namin. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, Panginoon po, isa pa wala kang katulad. Yes, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang papagay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailan.
ngayon at kailanman, sa habang panahon, walang kang katulad. Sa habang panahon, walang kang katulad. Siya nga po, Panginoon, hallelujah. Wala po kayong katulad, Panginoon. Kaya patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil wala nang hihigit pa, wala nang ibang Panginoon pa, Panginoon, o Diyos, hallelujah, na aming tatawagan. Wala kang katulad, hindi ka kahit kailan nagbago, Panginoon. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin, sa pananalangin namin dito, at pag-aaral dito sa Rema Philippines, O God. Salamat po, O Diyos. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, at ngayon pa lang nagpapasalamat na kami na alam namin, tinugon mo na ang lahat ng aming napanalangin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po.